ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong hindi mo kayang hindi pasalamatan. Hindi dahil obligasyon, kundi dahil kung wala sila, hindi mo alam kung nasaan ka ngayon. Para kay Ivan, ang taong iyon ay si Mama Nene. Pinalaki siya ng kanyang ina ng mag-isa. Walang tatay sa tabi. Noong bata pa siya, madalas niyang tinatanong ang sarili niya kung bakit ganoon ang sitwasyon nila. Pero hindi niya masyadong naramdaman ang kakulangan. Kasi hindi naman nagkulang si Mama Nene. Hindi sa pagmamahal, hindi sa pag-aruga, hindi sa pagsasakripisyo. Sapat na yon para kay Ivan. Kontento na siya sa buhay nilang dalawa. Basta magkasama sila at may nagmamahal sa kanya ng buo. Hindi na niya masyadong pinag-isipan kung sino ang tatay niya. Mas importanteng isipin ang araw-araw na pangangailangan nila. Pagtahilang kasi ang kabuhayan nila at hindi palaging may customer. May mga araw na sapat ang kinikita, may mga araw na halos wala pa nga, pero nanatili silang magkasama ni Mama Nene sa lahat ng yon. Isa sa mga alaala ni Ivan na hindi niya malilimutan ay noong 10 taong gulang pa lamang siya. Pinalabas siya ng classroom, hindi pinayagang mag-take ng exam dahil hindi pa nababayaran ng buo ang tuition niya. Sobrang hiyang naramdaman niya noon, sobrang lungkot. At nang sunduin siya ni Mama Nene pagkatapos ng klase, doon niya binuhos ang lahat. Lahat ng nararamdaman, lahat ng sakit, lahat ng luha habang yakap niya ang kanyang ina. Kapag may taong nandoon para sa iyo sa pinakamasama mong sandali, paano mo ipapakita sa kanya na hindi mo siya malilimutan? Ivan! Nandito na ako! Ivan! Anak! Bakit ka umiiyak, ha? Sige na, sabihin mo sa akin. Anong nangyari? Inaway ka ba ng mga kaklase mo? Hindi po. Kung ganon, ano? Pinalabas po kasi ako ng teacher namin sa classroom eh. Ha? Bakit naman niya ginawa yun sa'yo? Kasi hindi pa raw nababayaran ng buo yung tuition ko. Kaya hindi ako pinayagan na mag-exam. Anak, pasensya ka na talaga, ha? Kulang pa kasi yung pera ni Mama para pambayad dun sa tuition mo eh. Pero kahit ganon, hindi pa rin tama yung ginawa nila sa'yo. Dapat hindi ka nila pinalabas ng classroom. Inasar pa nga ako ng mga kaklase ko na pulubi raw po ako. Anak, huwag ka mag-alala. Bukas na bukas din, kakausapin ko yung teacher mo para makapag-exam ka. Pero paano po yun, Ma? Di ba sabi niyo wala tayong pera pambayad ng tuition? Ako nang bahala dyan, anak. Magbibigay tayo ng promissory note. Ano po yung promissory note? Yun yung binibigay na sulat kung saan mangangako tayo na babayaran din natin yung tuition fee mo kapag nakaluwag-luwag na tayo. Ibig bang sabihin nun, makakapag-exam na po ako? Oo, anak. Kaya huwag ka nang mag-alala. Bukas na bukas din, gagawan ko ng paraan yan. Aba, kung pwede nga lang. Ngayon pa lang kakausapin ko na yung teacher mo eh. Kaso nagsiuwian na sila, kaya bukas na lang, ha? Sige po. Tahan na, anak.
Huwag ka nang malungkot, ha? Opo. Oh, naku naman. Bakit mukhang malungkot ka pa rin? Naalala ko lang po kasi yung sinabi nung kaklase ko sa akin eh. Bakit? Anong sinabi niya sa'yo? Nung una, sinabi niya na pulubi daw ako kasi wala akong pambayad ng tuition. Pagkatapos nun, sinabi niya rin sa akin na ampun daw ako. Diyos ko! Yung mga bata talaga na yun, oh! Ang gagaspang na mga pag-uugali! Bakit niya naman nasabi yun? Kasi hindi ko raw po kayo kamukha eh. Ivan, anak, makinig ka sa akin, ha? Mahal na mahal kita. At kahit anong mangyari, ako ang mama mo. At ikaw lang ang nag-iisang anak ko. Naiintindihan mo ba yon? Opo, Mama. At sa susunod na lalait-laiting ka ng mga classmate mo na yon, sabihin mo kagad sa akin, ha? Mama, wag na po. Bakit naman? Kasi pag nagsumbong kayo, baka mas lalo lang lumaki yung gulo. At baka mas lalo lang nila akong asarin. Nako anak, ito ang tatandaan mo. Handa akong makipaglaban at makipagpatayan para sa kapakanan mo. Ha? Wala akong aatrasan o uurungan kung kapakanan mo naman yung nakasalalay dito. Naiintindihan mo ba yon? Opo, Ma. Mahal na mahal ni Ivan si Mama Nene. Hindi yon basta sinasabi, ramdam niya iyon sa bawat kilos ng kanyang ina. Bata pa lamang siya, palagi na siyang pinagtatanggol ni Mama Nene. Kitang-kita niya sa mga mata ng kanyang ina ang takot at pag-aalala tuwing nakikita siyang umiiyak. Ramdam niya kung gaano siya kamahal at kung paano ginagawa ng kanyang ina ang lahat para maprotektahan siya. Pero may mga bagay na hindi kayang pigilan kahit ng pinakamapagmahal na ina. Noong bata pa si Ivan, madalas siyang tuksuhin ng mga kaklase niya. Ampon daw siya. Na hindi raw siya kamukha ni Mama Nene. Matagal niyang tiniis ang mga salitang yon. Pero dumating ang araw na hindi na niya mapigilan ang sarili niya. Nagpalamon siya sa curiosity niya at tinanong na niya si Mama Nene ng tuwirang tanong. Ampon lang ba talaga siya o hindi? At doon nagsimula ang isang usapan na hindi niya malilimutan hanggang ngayon. Sa tingin mo, bakit may mga katotohanan na kailangan pa nating marinig kahit takot tayo sa magiging sagot? Ma, okay lang po ba kayo? Oo anak, ayos lang ako. Kung ganun po, bakit po kayo umiiyak? Kasi napagtanto ko na dumating na yung araw na kinatatakutan ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Napagtanto ko na hindi ko pwedeng ilihim to sa'yo habang buhay. Na darating at darating din ang panahon na magtatanong ka rin tungkol sa tunay mong pagkatao. Ma, hindi ko po kayo maintindihan. Ivan, anak, makinig ka. May sasabihin si Mama sa'yo, ha? Pero palagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, anak pa rin ang turing ko sa'yo. At walang magbabago doon, ha? Alam ko naman po yun eh. Ivan, hindi ako ang tunay mong ina. Totoo po pala yung sinasabi sa akin ng mga kaklase ko. Parang gano'n na nga. Kung ganun po, sino yung totoo kong nanay at tatay? Anak, ganito kasi yun. Best friend kong tunay mong ina.
Hilda ang pangalan niya. Kaya lang, baby ka pa lang nung namatay siya dahil sa malubhang sakit. Hindi naman namin alam kung nasaan ang tatay mo. Kaya ako na lang ang nagkusang ampunin ka. Po? Siguro, mas hindi ako mahihirapan na ipaliwanag sa'yo to kung nandito lang sana si Papa Teodoro mo. Sino naman po si Papa Teodoro? Siya yung asawa ko noon. Nasaan na po siya ngayon? Bakit hindi ko siya nakita o nakilala? Kasi anak, may iba ng pamilya ang Papa Teodoro mo. Iniwan niya na ako nung nalaman niya na hindi pala kami pwedeng magkaanak. Bakit hindi po kayo pwedeng magkaanak? May mga babae kasi na katulad ko na may kakaibang kondisyon sa katawan nila. Ibig sabihin, may parte sa katawan namin na hindi gumagana tulad ng sa iba. At dahil doon, hindi na ako pwedeng magdalang tao. Pero alam mo ba, kahit masakit para sa akin na iniwan ako ng Papa Teodoro mo, masaya pa rin ako. Alam mo kung bakit? Dahil nagkaroon naman ako ng anak na kasing cute, kasing talino at kasing bait mo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko din po kayo. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman po ako magagalit sa inyo? Kasi ngayon, alam mo na yung totoo. Ang totoo po niyan, gusto ko lang naman pong malaman kung bakit hindi tayo magkamukha. Pero para sa akin, kayo lang po ang nag-iisa kong mama. At hinding-hindi na magbabago yun. Iyon ang usapan na hindi malilimutan ni Ivan. Hindi siya naramdamang may sama ng loob nang marinig ang katotohanan. Sa halip mas lalo pa siyang natuwa kasi doon niya napatunayan kung gaano siya kamahal ni Mama Nene. Kahit hindi siya kadugo, sobra pa ang pagmamahal ng kanyang ina kaysa sa karaniwang kadugo. Habang lumalaki siya, hindi na niya pinangarap pang makilala ang tatay niya. Pero may isa siyang gustong makita, si Papa Teodoro. Kitang-kita niya sa mga mata ni Mama Nene kung gaano siya kasaya tuwing kinikwento niya ang kanilang mga alaala. Yung mga matang nagliliwanag sa bawat pangalan. Pero bigla ring napapalitan ng kalungkutan at panghihinayang kapag naaalala niya kung paano siya iniwan. Iyon ang dahilan kung bakit pinangarap ni Ivan na magkaharap sila ni Papa Teodoro at ni Mama Nene. Pakiramdam niya, mas mabibigyan ng linaw ang lahat kung mangyayari iyon. Pero nire-respeto niya ang desisyon ng kanyang ina. Sinabi na kasi ni Mama Nene sa kanya noon na mas pipiliin na niyang manahimik dahil may iba na palang pamilya si Papa Teodoro. At iyon ang katotohanan na kailangan niyang tanggapin kahit mahirap. Kung ikaw ang nasa pwesto ni Ivan noon, hahayaan mo bang manatiling tahimik ang lahat para sa kapayapaan ng iba? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maraming sakit ang nakaraan nila ni Mama Nene. Ang pagkawala ni Papa Teodoro, ang pagkamatay ng tunay niyang ina, ang pag-alis ng tunay niyang ama. Pero pinili nilang magpatuloy, hindi nagpadala sa kalungkutan, tinutukan na lang ang bawat araw at hinarap ang bawat hirap ng magkasama. Iyon ang pinili nila. At habang lumalaki si Ivan, may isang pangarap siyang buo, makapagtapos ng kolehiyo. Dahil alam niya, iyon lang ang makakaangat sa kanila ni Mama Nene. Kaya nang may pagkakataon siyang mag-apply ng scholarship, ibinuhos niya ang lahat. Hindi kami mayaman. Sabi niya sa sarili niya, dito na lang nakasalalay ang lahat. Nang dumating ang sulat na magsasabi kung tanggap siya o hindi niya kayang buksan yon. Sobrang kabado.
Kaya si Mama Nene na lang ang inutusan niyang magbukas ng sobre. Nakatayo siya sa tabi niya, humihinga ng mabilis, hinihintay ang sagot na maaaring magbago ng lahat, hanggang saan mo kayang ilagay ang lahat ng pag-asa mo sa isang bagay na wala ka pang kontrol. Ivan! Ma, bakit? Tingnan mo tong nakita ko dyan sa labas, oh. Ano po ba yan? Mukhang galing ata sa scholarship na ina-applyan mo. Po! Oh, ito. Buksan mo na dali. Oh, anong problema? Kinakabahan po kasi ako eh. Ay, ito talagang batang to, oh. Bakit ka naman kakabahan? Ang talino mo kayang bata. Paano po kung hindi pala ako tanggap sa scholarship na in-applyan ko? Anak, hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na kung matanggap ka man sa scholarship na yan o hindi, papasok ka pa rin sa kolehiyo kasi tutulungan kita. Pero syempre, kahit papaano, gusto ko rin naman maibsan yung responsibilidad nyo sa akin. Ang dami nyo na kayang sinakripisyo para sa akin. Asus! Nagdrama ka pa talaga, oh. Alam mo, kahit may edad na ako, hindi ako mapapagod basta ikaw, anak. Salamat, Ma. O ito, dali, buksan mo na. Kayo na po, Ma. Sige na nga. Tingnan nga natin. Ma, bakit? Nako, anak. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Ma, sorry talaga. Huwag po kayo mag-alala. Mag-working student pa rin ako para kahit papaano makatulong ako sa inyo. Anak, pasado ka! Sabi ko naman sa'yo, di ba? We are pleased to inform you that you have been vaccinated. Ma, pasado ako, Ma! Wala ka kasing tiwala sa sarili mo eh. Ma, thank you talaga. Thank you. Bakit ka naman nagpapasalamat? Kasi kahit wala na akong tiwala sa sarili ko, nandyan pa rin kayo. Naniniwala sa akin. Nako, Ivan, tumigil ka nga. Baka mamaya mag-iya ka na lang tayo dito. Ay, alam mo anak, dapat mag-celebrate tayo. Teka, ipagluluto kita ng mga paborito mo, yung nuggets at hotdog. Si Mama naman eh. O bakit? Hindi ba't paborito mo naman yon? Hindi na po ako bata. Binibiro lang kita anak. Sige, ipagluluto kita ng palabok at kare-kare. Yun! Aaminin ni Ivan, noong araw na yon pakiramdam niya ay pwede na siyang lumipad. Natanggap sa scholarship, isang hakbang na mas malapit sa pangarap niya. At ang pangarap niya ay simple lang, makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho, at ipasyal si Mama Nene sa iba't ibang bansa. Para kahit papaano ay makabawi siya sa lahat ng pagmamahal at pag-aruga ng kanyang ina. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para mag-aral ng husto. Sinigurado niyang mataas lagi ang grades niya. Gusto niyang makita ni Mama Nene na unti-unti nang natutupad ang mga pangarap nila. Nang lahat ng sakripisyo niya ay sulit. Pero isang araw, habang kumakain sila at nagkukwentuhan ni Mama Nene, bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba. Hindi niya alam kung bakit. Basta nandoon ang pakiramdam at hindi niya maalis iyon. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang bagay na gusto mong ibalik sa taong nag-alay ng lahat para sa iyo? Aray! Aray! Ma, okay lang po ba kayo? Ano nangyari? Sandali lang anak, ha? Aray! Ma, ano ba nangyari sa inyo? Ha? Ayos lang ba kayo? Pasensya ka na anak. Bigla kasing sumakit yung ulo ko eh.
Ano, masakit pa rin po ba? Hindi, okay na ako. Siguro, pagod lang ako kaya biglang sumakit itong ulo ko. Bakit nanginginig ka dyan, anak? Kasi kinabahan po ako sa inyo eh. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa akin kasi masamang damo ako, di ba? Si mama talaga. Palagi nyo na lang pong pinapaalala sa akin na alagaan ko ang sarili ko pero kayo naman pala tong nagpapabaya sa katawan nyo. Grabe ka naman, anak. Hindi naman ako nagpapabaya. Napuyat lang talaga ako kahapon. Oo, bakit naman po? Marami kasing nagpatahi sa akin. Naku ma, sorry po talaga. Sandali lang, anak. Bakit ka naman nagsusorry sa akin? Kasi nahihirapan na kayo dahil sa akin. Ano ka ba naman, Ivan? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pero yun po ang totoo kasi hindi naman na po kayo tatanggap ng tatahiin kung hindi dahil sa akin eh. Ano ka ba? Deserve mo yan, anak. Kasi napakataas ng grades mo. At saka minsan, hindi mo ako binigo. Kaya, hayaan mo na ako kasi masaya naman ako sa ginagawa ko basta para sa'yo. Ma, pangako ko po sa inyo, kapag nakapagtapos na ako, hindi na kayo kailangan magtrabaho kasi ako na po ang bubuhay sa inyo. Talaga ba? Oo, syempre naman po. Tsaka hindi lang yan. Sabay din po tayo magta-travel sa iba't ibang bansa, ma. Alam mo, anak, magandang ideya nga yan. Kasi, alam mo ba na simula pa lang nung bata ako, pangarap ko na talagang makahawak ng snow. Wag po kayong mag-alala. Dadating din tayo dyan, ma. Pero seryoso, anak. Alam ko naman kung gaano mo ko kamahal. Pero sana naman wag mong kalimutan ang sarili mo, ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang ibig ko lang namang sabihin, kapag dumating na yung araw na nakapagtapos ka na at magkakaroon ka na ng magandang trabaho, gusto ko na i-spoil mo yung sarili mo kasi deserve mo yan pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Pero alam niyo po kung ano talaga yung makakapagpasaya sa akin? Ano yun? Yung kayo po yung ma-spoil ko. Nako, bolero ka talagang bata ka. Totoo po kaya yun. Kasi kahit hindi tayo magkadugo, higit pa sa magkadugo yung turing niyo sa akin. At habang buhay po ako magpapasalamat sa inyo dahil dun. At habang buhay din ako magpapasalamat sa Diyos kasi binigyan niya ako ng anak na napakabait at napakamaalaga. Masaya ang gabi nila ni Mama Nene noon. Pero hindi mapigilan ni Ivan ang maramdaman ng awa sa kanyang ina. Pakiramdam niya, ang migraine ni Mama Nene ay bunga ng lahat ng pagod at sakripisyo niya para sa kanya. Matanda na si Mama Nene pero patuloy pa rin siyang nagpupuyat para sa lahat ng pangangailangan ni Ivan. Minsan ay biglang sumasakit ang ulo niya. Minsan ay doble ang paningin niya, blurred vision. At nakita ni Ivan ang lahat ng yon. Hindi niya maatim na hindi gawin ang kahit ano. Kaya nag-ipon siya ng allowance niya dahan-dahan para lang makabili ng maganda at mamahaling eyeglasses para kay Mama Nene. Hindi malaking bagay para sa iba. Pero para kay Ivan, iyon ang pinakamataas niyang maialay noon. Sana kahit kaunti, naibsan niya ang sakit at pagod na dala ng kanyang ina araw-araw. Ikaw, kapag nakita mong nagpapagal ang taong pinakamahal mo para sa iyo, ano ang unang gagawin mo? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang tawag lang, nagbago ang lahat. Habang nag-e-exam si Ivan sa school, tinawagan siya ng kapitbahay nila. Nagkulap daw si Mama Nene at isinugod sa ospital. Iyon ang pinakamahirap na exam ng buhay niya. Hindi na niya matandaan kung tama ang mga sagot niya kasi umiiyak na siya habang nasa kalagitnaan ng exam. Pero tinapos pa rin niya. At pagkatapos dali-dali siyang pumunta sa ospital. Doon niya nalaman ang katotohanan. Nagkoma si Mama Nene dahil sa brain aneurysm.
Yung pagkahilo, yung malabong paningin, yung sobrang pagod binabaliwala nila noon. Hindi nila alam na iyon na pala ang mga hudyat ng malalang kondisyon ni Mama Nene. At kasabay ng takot ay dumating ang isa pang problema. Kailangan ng malaking pera para sa operasyon. Wala siyang ibang naisip na paraan kundi ang hanapin ng isang tao na dating malapit kay Mama Nene, si Papa Teodoro. Kinuha niya ang lakas na mayroon siya at naghanap sa Facebook. Paano mo haharapin ang sandaling iyon kung kailangan mong humingi ng tulong sa taong hindi mo kilala para sa taong pinakamahal mo? Nakakahiya po itong gagawin ko pero kakapalan ko na po yung mukha ko. Hinahanap ko po talaga kayo kasi gusto ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Ano? Pasensya na po talaga. Naikwento sa akin ni Mama Neneng noon na may bago na raw kayong pamilya. Pero wala na po akong choice kasi salat na salat kami sa buhay at kailangan ko po ng pera para sa operasyon niya. Ayoko mamatay si Mama. Kaya parang awa niyo na po. Sana pagbigyan niyo po ako. Iyo, pasensya ka na talaga pero matagal ko nang inilibing sa limot yung nakaraan namin ni Neneng. Masaya na ako ngayon sa bago kong pamilya. Kaya pakiusap lang. Pakiusap, huwag mo na kaming guguluhin. Pero hindi naman po ako nanggugulo. Ang gusto ko lang po yung matulungan niyo lang ako sa pampa-opera ni Mama Neneng. Iyo, ngayon lang tayo nagkausap. Paano naman ako makakasiguro na mapagkakatiwalaan kita? Hindi na po ako nag-abala na hanapin kayo noon kasi ayaw ko po na makagulo sa bago niyong pamilya. Pero kailangan niyo pa rin pong maintindihan na sa puntong to, sobrang desperado na po ako at handa po akong gawin ang lahat para sa mama ko. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Babayaran ko po kayo kahit paunti-unti. Basta tulungan niyo lang po ako pakiusap. At paano naman ako nakakasiguro na hindi ito modus? Pwede niyo po akong puntahan sa ospital ngayon po mismo. Ibibigay ko po sa inyo yung address ng ospital para makita niyo po si Mama. Hindi na kailangan, Iyo. Ano po? Baka magkasiraan pa kami ng asawa ko kapag nalaman niya na tinulungan ko pa si Neneng. Ibig sabihin po ba nun, kaya niyo po talagang bayaran yung pampa-opera ni Mama? Papa Teodoro, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kung kailangan ko po na manilbihan sa inyo, gagawin ko po. Tulungan niyo lang po yung mama ko. Huwag mo akong tatawaging papa kasi hindi naman kita kaano-ano. Kapag narinig to ng asawa ko, baka isipin niya pa na may anak ako sa ibang babae. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Please, tulungan niyo na po ako. Nasa bingit na po ng kamatayan si Mama eh. At saka, hindi ko po kakayanin kung may mangyaring masama sa kanya. Kung gusto niyo po ako lumuhod sa harapan niyo para lang pagbigyan ako, maniwala po kayo sa akin, gagawin ko po yun. Pasensya ka na. Pero maghanap ka na lang ng ibang pwede mong hinga ng tulong. Gusto ko nang ilibing sa limot lahat ng mga nangyari noon. At hindi makakatulong sa sitwasyon ko ngayon kung malaman ng asawa at anak ko na tinutulungan ko si Neneng. Pero huwag kang mag-alala. Ipagdadasal ko na lang na sana malagpasan niyo ito. Binaba ang telepono ni Papa Teodoro at naiwan si Ivan na may galit, hugot at matinding sakit sa dibdib. Alam niya na walang obligasyon si Papa Teodoro, pero nakiusap siya bilang kapwa-tao. Ramdam niya sa pag-uusap nila na may kakayahan si Papa Teodoro na tumulong, pero pinili pa rin niyang tumanggi. Kahit ilang beses niyang pinaliwanag na nasa bingit na ng kamatayan si Mama Nene, wala nang ibang malapitan si Ivan. Wala nang mapag-utangan. Hirap din ang buhay niya. At maging ang mga kamag-anak ni Mama Nene ay hindi rin kayang tumulong. At sa kasamaang palad,
Tuluyan ng binawian ng buhay si Mama Nene. Hindi malilimutan ni Ivan kung paano niya sinigurado ang mga doktor at nakiusap na iligtas ang kanyang ina. Parang kailan lang ay nagtatawanan pa sila. Pero sa isang iglap, wala na siya. Paulit-ulit siyang natulala. Parang wala sa sarili. Hanggang sa mga kamag-anak na lang ang nagtulungan para maayos ang pagpapalibing. At nung mismong burol ni Mama Nene, hindi pa rin matigil ang sorpresa para kay Ivan. May dumating na bisita. Isang bisitang sana ay hindi na lang dumating. Kapag ang taong hindi nandoon sa pinakamahalaga mong sandali ay biglang lumitaw sa pinakamasakit mong araw, ano ang mas pipiliin mong gawin? Ivan, nakikiramay ako. Paano niyo po ako nahanap dito? Nakita ko yung post mo. Kaya nilakasan ko na rin ang loob ko at nakiusap ako sa asawa ko na puntahan ko si Neneng para makita ko man lang siya sa mga huling sandali niya. Ang tibay din naman ng sikmura niyo, ha? Ano sabi mo? Ayoko mag-iskandalo dito dahil gusto kong respetuhin ang burol ni Mama. Pero gusto ko din sabihin sa inyo na ang kapal ng mukha niyo para pumunta pa dito. Ivan, alam kong nasasaktan ka sa pagkawala ni Neneng at naiintindihan kita. Kaya kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Handa ako na tulungan ka. Hindi ko na kailangan ng pera niyo. Wala nang halaga sa akin yan ngayon kasi pinagdamutan niyo ako nung mga panahong kinailangan ko yan. Kahit ilang milyon pa ang ibigay niyo sa akin, hindi na mabubuhay si Mama. At wag na wag kayong magkakamali na bigyan ako ng pera dahil pupunitin ko yan sa harapan niyo kapag nagkataon. Naiintindihan ko na galit ka sa akin dahil hindi kita tinulungan noong mga panahong comatose si Neneng. Pero hindi mo ako masisisi, Ivan. Kasi yun yung unang beses na nagkausap tayo. Malay ko ba naman kung manggagancho na pala yung kausap ko? Pero handa akong ibigay sa inyo yung address ng ospital nun para makita nyo mismo na hindi ako nagsisinungaling. Pero anong ginawa nyo? Ha? Paulit-ulit nyong pinamukha sa akin na ayaw nyo akong tulungan. Nang dahil nga sa asawa ko. Kailangan mo ring maintindihan na ayokong masira ang pamilya ko. Pinoprotektahan ko lang din sila. Kung ganun, bakit nandito pa kayo? Kasi nakiusap na ako sa asawa ko at pinayagan niya na ako. Siraulo ka pala eh! Kung noon ka pa sana nakiusap sa asawa mo, di sana buhay pa si Mama ngayon. Hindi ko makakalimutan tong ginawa mo sa amin ni Mama Neneng. Hindi ko ginusto na mamatay si Neneng. Kaya wag mo namang iparamdam sa akin na ako yung dahilan kung bakit siya namatay. Buhay pa lang si Mama, pinatay niyo na siya. Anong ibig mo sabihin dyan? Iniwan niyo si Mama dahil lang hindi niya kayo mabigyan ng anak. Ang daming pinagdaanan ni Mama Neneng nang dahil sa inyo. Alam niyo, napatawad ko pa sana kayo kung tinulungan niyo lang si Mama noon eh. Pero hindi. Mas lalo mo lang siyang pinahirapan nung nagdesisyon ka na wag siyang tulungan. Ivan, patawarin mo ko. Kung maibabalik ko lang ang panahon, maniwala ka, tutulungan kita. Kaya nga ako nandito. Kasi sobra akong nakokonsensya sa mga pagkukulang ko. Kaya sabihin mo lang sa akin kung ano ang pwede kong gawin para makabawi. May isang bagay kayo na pwedeng gawin para sa akin. Sige, ano yon? Sabihin mo lang. Gagawin ko kahit ano. Umalis kayo at wag na wag kayong magpapakita ulit. Ano? Hindi madali para sa akin ang sabihin to. Kasi bata pa lang ako. Pangarap ko na talaga na makilala kayo. Pero marami nang nagbago. At isa sa mga nagbago ay yung kagustuhan ko na makilala ka. Baka may mga nakikinig ngayon na naiisip parang matigas ang puso ni Ivan. Pero hindi ganoon ang katotohanan. Hindi naging madali ang lahat ng pinagdaanan niya. Nawalan siya ng kakampi, ng karamay, at higit sa lahat ng nanay. At ang mas masakit pa doon, noong nakapagtapos na siya ng kolehiyo, wala nang si Mama Nene para masaksihan ang lahat. Umiyak siya. Naging matagumpay siya kahit papaano,
pero wala na ang taong pinakagusto niyang makita na proud sa kanya. Si Mama Nene ang dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat. Siya ang inspirasyon niya para bumangon mula sa kahirapan. Kaya nang mawala siya, kahit pinagpatuloy ni Ivan ang mga pangarap niya, nalubog siya sa matinding depresyon. Pakiramdam niya, nawala ang saysay ng lahat. Wala na si Mama Nene para maging masaya, para maging proud sa kanya. Pero pinili pa rin niyang magpatuloy kasi alam niya kung nabubuhay lang si Mama Nene, hindi niya gustong makita siyang sumusuko. Mas gugustuhin niyang makita siyang lumalaban, inaabot ng mga pangarap niya. Iyon ang pinangahawakan ni Ivan hanggang ngayon. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para subukang maging masaya. Naniniwala siya na nasa langit na si Mama Nene, nakangiti at patuloy na binabantayan siya. Kaya kung bakit siya patuloy na lumalaban sa buhay, si Mama Nene pa rin ang sagot para sa kanya ang lahat ng ginagawa niya. Hanggang ngayon, humihingi pa rin siya ng gabay sa pamamagitan ng dasal. At may mga tanong pa rin siya na hindi pa nasasagot. Dapat na bang patawarin si Papa Teodoro? Panahon na ba para hanapin ang tunay niyang ama? Hindi pa niya alam ang sagot. Pero alam niya, kung may karugtong pa ang kwento niya, isusulat niya iyon. Maraming salamat sa bawat nakikinig na pumayag na maging bahagi ng kwentong ito. Kapag nawala ang taong naging dahilan ng lahat ng iyong lakas, paano mo mahahanap ang bagong dahilan para magpatuloy?